Today, I will be speaking from my heart. Lahat ng sasabihin ko ngayon ay galing sa puso ko. Today, I will take accountability for everything. Nagkamali ako, and I want to say sorry. Tapos na dapat yun. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Di ba? Pag take full accountability ka, inako mo lahat, umamin kang nagkasala ka, wala na yun, tapos na yun, nagsorry na siya, tapos na dapat yun, iniisip ko, bakit 14 minutes to? Ganun lang kasimple yun, di ba? Pag inamin mo, ikaw yung may kasalanan, di sorry! Tapos na yun, ganun lang kasimple dapat yun. Hindi ko alam bakit 14 minutes to. Sabi naman niya, inaako niya na, ayan, tapos nagsorry siya, cut na dapat yun. Pero bakit 14 minutes to? Try nating tapusin. For everything that I have done. It all started last June of 2024. I was in a very dark place. I was lonely. And I was getting attention from Anthony. The kind of attention that I needed. When I sensed that there was this brewing attraction between Anthony and I, nadala ako sa emotions ko. Dagdag lang natin dagdag lang natin. Ito yung pinaka-wag na wag nyong gagawin na kind of sorry. Wag na wag nyong gagawin to. Yung magsosorry ka, di ba? Ang vibe nitong gantong sorry, parang sorry. Kasi si Kasi si ganto ganyan Kasi si ganto ganyan Pag nag-sorry ka, mag-sorry ka. Yun na yun. Tapos na. Hindi na yung, sorry. Kasi kung hindi naman kasi si ganto ganyan Kasi si ganto ganyan. Kung hindi naman to ganyan, ganto magiging ganun ganyan Diba? Mag-sorry ka kung magsosorry ka, tapos ang usapan. Ganon. Mas kapatapatawad pa yung ganong sorry kesa sa ganto na, sorry. Kaso kasi wala. Sablay yun. Sablay yung ganon. Try natin tapusin. And I knew that was wrong. I came clean right away. I told my ex everything. And I admitted things to him. And then we broke up. It wasn't easy. It was very hard for me, too. I announced the breakup. The reason why I became so emotional during the interview because I was holding back a truth. Yun yung totoo. I wasn't really able to simmer down. I wasn't able to reflect on what had happened. I was working every day for days straight, weeks straight, months straight. Bago nagsimula yung mga dami trabaho namin, I told Anthony that I broke up with my ex. And he also said the same thing. Mind you, I was in a very lonely place. I was so lonely. And I was so vulnerable at that time. Like everybody, nakaka-break lang. You would be so vulnerable. Walang ganon. Walang ganon, kalokohan yun. Nakakesyo, kaka-break mo lang, vulnerable ka, marupok ka kasi kaka-break mo lang. Walang ganon, di ba? Sa lahat ng nakakapanood dyan, ang unang lesson na pwede nating matutunan dito sa issue nila, sa buhay, kailangan ikaw talaga. Take full control, take full responsibility sa mga actions na gagawin mo. Hindi pwedeng may gagawin kang kabalbalan, may gagawin kang kabulastugan, tapos isisisi mo sa sitwasyon na kesyo, wala, kakabreak ko lang kakabit talaga ako. Parang ganun yun di ba? Kung tatagalogin, ganun yun Masisisi nyo ba ako? Kakabreak ko lang. Malungkot ako nun. Kakabit talaga. Di ba? Choice mo yun. Choice mo yun. Actions mo yun
Unang-una, walang pumilit sa'yo, walang pumipilit sa inyo na gumawa ng mga bagay-bagay. Sa mga nakakapanood dyan, kita nyo, walang magandang kakahinatnan kapag hindi ka nagte-take full control, take full responsibility sa mga actions mo. Ang may gagawin ka ngayon, na so ginawa mo to kasi ganito yung sitwasyon eh. Ginawa mo to kasi ganito ganyan eh. Sabi ni ganito ganyan, ganito daw eh. Walang magandang kakahinatnan yun. Maghahanap ka lang ng masisisi pag hindi maganda yung naging outcome ng actions mo. Sablay yun. Di ba? Maniniwala lang ako na hindi niya kasalanan yung nangyari kung tinutukan siya ng jungle bolo ng manager niya. O kumabit ka dyan. Kumabit ka dyan sa ekalal na yan. Dapat kumabit ka dyan ha. Hawak ko pamilya mo. Yun pwede yun. Life and death situation yun eh. Pero kung ang irarason lang, kakabreak ko lang eh. Natural kakabit ako. Tapos knowing na kaya siya naging single, kaya siya nakipag-break dun sa jowa niya before, kasi na-fall siya dyan sa katrabaho niya. At dito napapasok yung pangalawang lesson natin dito sa video na to. Sa mga lalaki dyan, hindi totoo yung pag sinabi ng girlfriend niya na wala, katrabaho ko lang yun. Napaparanoid ka masyado. Wala. Last time nga, di ba? Wala. Gym buddies ko lang yun. Kasamaan ko lang sa gym yun. Tapos nagpahatid. Di ba? Ayan o, nasa harap nyo na lahat ng resibo. Last time, uy, ano ba? Huwag ka maparanoid. Gym buddies ko lang yun. Ano nangyari? Eto naman. Sabi, wala, magkatrabaho lang kami. Di ba? Sa kanya nag-umpisa eh. Sa kanya nag-umpisa. Bago pa ulul-ululin ng lalaki, yung girlfriend niya, dahil sa kung anong merong namamagitan sa kanila, siya muna yung unang nang ulul sa boyfriend niya. Inulul neto yung boyfriend niya, di ba? Di ba? Kaya sila nag-break. Kasi nga, na-fall na siya dun sa katrabaho niya. Pwede kalokohang hindi ka talaga kiligin dun. Intimate yung love team eh. Di ba? Love team kayo eh. Di ba? Kaya sa mga lalaki dyan, pag sinabi sa inyo ng girlfriend nyo na may mga katrabaho siyang lalaki, ganto ganyan, ganto yung scene, hindi na para pa. Ayan o, nasa harap na natin yung resibo. Magtatanga-tanga pa ba tayo? Di ba? Try natin tuloy. Ano to eh, parang 14 minutes ng panggagaslight to sa kasalanan eh. Kasi mag-sorry ka, yun lang. Kung ako manager nito, ganito lang sasabihin mo ha. Di sorry! Putya, mas kapatapatawad pa yun. Kesa ganito, nag-sorry sa umpisa, tas may 14 minutes na panggagaslight sa mga ginawang hindi maganda. Anyway, tuloy natin. Try nating may mapulot na gems sa pangyayari. Tignan natin siya ng positibo. Hanapin natin yung mga gems na pwede nating matutunan. Okay, tuloy natin. I was working every day. At sa lahat ng trabaho na yun, kasama ko si Anthony. Aaminin ko, sa araw-araw ng pagtatrabaho namin, nahulog din yung loob ko. At sa lahat ng trabaho, so vulnerable at that time. Like everybody, nakaka-break lang. You would be so vulnerable. I was working every day. At sa lahat ng trabaho na yun, kasama ko si Anthony. Aaminin ko, sa araw-araw ng pagtatrabaho namin, nahulog din yung loob ko. He would be very sweet to me. He would be such a gentleman to me. He would say things to me. He would tease me on the set in front of other people. At dito na papasok yung pinagsasasabi ng mga strong independent woman sa internet na kesyo, bakit ang sinisisi daw yung babae? Diba? Bakit ang sinisisi nyo babae? Ba't ang kinamumuhian nyo yung babae? Bakit hindi nyo tignan yung ginawa ng lalaki? Nang timer yung lalaki. Diba? Ito given na to, given fact na yung lalaki, low IQ yun. Bakit? May jowa siya na day ones na yun, pero dahil para sa kasikatan, syempre, di ba magpakatotoo na tayo dito, kinagat niya yung break niya. Di ba? Ngayon, ang tanong dito, bakit daw, sabi ng mga strong independent woman dyan, bakit puro kayo sa babae nakafocus? Bakit suklam na suklam kayo sa babae? Ba't hindi nyo tignan yung lalaki? Kung hindi ng timer yung lalaki, wala sana, kalokohan yun. Walang babaeng magiging kabit kung walang babae na iaalaw niyang maging kabit siya. Gets nyo ba? Given na yan. May maraming pakalat-kalat na lalaki na low IQ. Hindi lahat ng lalaki straight up mag-isip.
Majority sa lalaki na pakalat-kalat, nasa showbiz man yan, million followers man yan, meron dyan low IQ talaga. Hindi magkakaroon ng kabit yung lalaki kung walang babae na inalaw niya yung sarili niyang maging kabit siya ng low IQ na lalaki. Bilang isang babae, nakita ka ng lalaki na may long-term relationship, tas papatulan mo, sino mas low IQ sa inyo? Low IQ na yung lalaki kasi nilalandi ka niya, knowing na may jowa siya, mas low IQ ka bilang isang babae kasi pumatol ka. Diba? Ngayon, bakit sasabihin ng mga babae dyan na tignan daw yung lalaki? Wala nga given na, low IQ yung lalaki. Tas papatos ka ng low IQ na lalaki. Tas pag may hindi magandang naging outcome, tignan kasi yung kasalanan ng lalaki. Parang ang sinasabi nyo na pinili yung umapak ng tae kahit alam nyo nang merong asong tumae. Tapos nung naapakan nyo yung tae, knowing na inalaw nyo yung sarili nyo, naapakan yung tae kahit alam nyo may asong tumatae dun sa kalye, magagalit kayo. Bakit kasi may tae dyan? Tignan nyo kasi yung tae. Bilang isang tao na nag-iisip na may sariling utak, alam mo na pag nakaapak ka ng tae, jackpot. Iilagan mo na dapat yun. Pero inapakan mo eh. Inapakan mo. Diba? Kaya damahin mo ang bigat ng paa na may taing nakakabit. Diba? Take full control, take full responsibility sa bawat actions nyo na ginagawa sa buhay. Sa mga lalaki naman dyan, huwag kang supot. Huwag kayong supot. Nakita mo na ang naging outcome pag masyado mong chinase or hinabol lang hinabol yung kipay. Puking-puki! Di ba may jowa ka na, umisa ka pa? Walang magandang naging outcome. Di ba? Alam mo, yung paghabol sa babae na yan, walang magandang kakahinatnan yan. Tamo, kipay na kipay, may jowa ka na, gusto mo pang kumarap ng iba. Sablay yung kinalabasan. Di ba? Wasak ang karir! Pucha nga. Di ba? Ganun naman talaga eh. Sa lahat ng sikat na lalaki, walang ibang sisira kung hindi yung pagkahumaling niya sa babae. Humaling na humaling sa babae, papatol sa mga low class, magkakaanak, magkakaskandal. Basta ang magbibigay ng downfall sa isang lalaki, babae. Kaya bilang isang lalaki, stay awake. Di ba? Stay aware. Maging aware ka sa paligid mo. Sobrang daming bitches sa paligid na nag-aabang lang na hilahin ka pababa. Bilang isang lalaki, mag-focus ka sa sarili mo. Tantanan mo yung mga babae na yan. Sayang oh. May isang lalaki, artista na sana, andyan na yung break, pasikat na. Diba? Kung alam mo yung game, pwede ka lumahab team nang hindi ka na-fall dun eh. Nang hindi ka natitigang dun sa kalab team mo. Kung alam mo yung game, kung alam mo yung ginagawa mo. Kung alam mo na ginagawa mo lang yun for the game. For the love of the game. Diba? Kaso, nung ginawa mo yun, natigang ka dun sa above, putya, nilandi mo. Yak! Support beta male sagad! Hindi na natin tatapusin tong video. Diba? 14 minutes ng panggagaslight sa hindi magandang ginawa. Hindi na para pa. Tsaka sinadya talaga natin na palipasin ng isang linggo, diba? Para mawala yung vibe ng panggagata sa issue. Diba? Na mapalitan siya ng negative na issue. We're trying to get the gem, diba? To turn it into positive. Diba? Sinadya natin patagalin sa mga nag-antay. Eto na. Like, comment, and subscribe. Dito na ako sa YouTube Raratrat. Diba? Dito na ako sa YouTube Raratrat. Ayaw ni Facebook ng boses ko. Bullying daw, harassment daw. Dito na ako sa YouTube. YouTube #1. Like, comment, and subscribe. Daily upload ako dito. Yun lang.